Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by TV Patrol. Update ito kay Saldico na may posibilidad na pwede pa siyang mag-apply ng asylum. So, hindi pa siya basta-basta mapapauwi sa Pilipinas. Wais talaga itong kampo ni Saldico. Pakinggan natin to. Nahuli na si Zaldico. Ito ang bungad na anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga social media account Huwebes ng gabi. Anya, nakadetene ang dating mambabatas sa Prague na kabisera ng Czech Republic dahil sa kawalan ng tamang dokumento at nasa kustudiya na rin siya ng Czech authorities. Tuloy-tuloy din anya ang pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic para matiyak na masusunod ang mga legal na proseso at maisaayos na ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sa isang update, Biyernes ng umaga, sinabi ng Pangulo na hinarang si Ko sa German border mula Czech Republic. Hindi umano siya pinayagang makatawid sa Germany, kaya ibinalik siya sa Czech authorities. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, huling namataan si Ko sa Italy 3 linggo na ang nakararaan bago masita Huwebes ng hapon oras sa Pilipinas dahil wala umanong dalang travel document. Nung ni-research siya, nakita na cancel the Philippine passport niya, ay dinitingin na siya automatically at in-inform ng Philippine authorities. Ang bubuhay niya, isang malaking bakasyon doon sa Europe eh. Sa dami niya ng pera, bali wala sa kanya ikot ng ikot lang. Tingin ko naging complacent na. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, sabi ni Remulla, posibleng sa pamamagitan ng deportation mapauwi si Ko. Nahuli siya sa, wala siyang travel document. So officially, he is an unwanted alien na pwede siyang ma-deport. Pero para sa isang eksperto, may posibilidad din na mag-apply si Ko ng political asylum, gaya ni dating presidential spokesperson Harry Roque at ng dating mambabatas na si Arnulfo Teves Jr. Pending the application, there may be the filing itself of the application for as an asylum seeker or as a for the status determination procedure as a refugee. The effect of that is to suspend the process of deportation. Sabi pa ni Remulla, ang Department of Foreign Affairs na ang namumuno sa koordinasyon sa Czech authorities, kasama ang Philippine military at police attaché sa ibang bansa. Pero kailan kaya maibabalik ng bansa si Ko? Siguro as little as 1 week, pero as long as 3 weeks, depende yan sa DFA. Oras na mapauwi si Ko sa Pilipinas, agad umano siyang dadalhin sa Camp Crame sa Quezon City para sumailalim sa booking procedures gaya ng medical examination, fingerprinting at pagkuha ng mugshots. Pagdating dito, ako ang arresting officer at ako ang magdadala sa kanya sa custody ng Sandigan Bayan kasi indicted na siya. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant na ay sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, mag-arraignment siya ng guilty or not guilty, saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bailable or non-bailable. November 2025, nang maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Ko, kaugnay ng malversation at graft charges sa umunoy maanumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Noong December 2025, ibinunyag ng mga otoridad na nagtatago sa Portugal si Ko at mismo si Marcos Jr. ang nag-anunsyo na kanselado na ang passport ng dating mambabatas. Pebrero nitong taon nang ideklara si Ko ng Sandigan Bayan bilang fugitive from justice. Nitong Marso, kinumpirma ng Pangulo na nasa Portugal ang dating kongresista at nagsumite na rin ng red notice application sa Interpol. Legacy projects. Alvin, sa ngayon Okay. So, yun. Pwedeng mag-apply ng asylum status. Maganda sana kung mapabalik na kagad. Sana magdilang anghel si DILG Secretary Remulla na in 3 weeks time makarating na dito. Sana nga. Kaya lang, may isang retired general din na senior officer ko. Sinabihan niya ako na it will take time. With or without extradition treaty between the Philippines and the Czech Republic, matatagalan yan dahil
yung deportation pwedeng i-contest sa court. Kayang-kaya ni Saldico na gumastos. Dahil may pera siya, i-exhaust niya lahat ang legal remedies para hindi siya mapauwi dito. Kaya medyo ako, ulitin ko, sana mapauwi ka agad. Kaya lang ayoko munang umasa. Kasi yung sinabi ng expert, Attorney Teton, yung nagsalita na pwede siyang mag-apply ng asylum, kagaya ng nangyari kay Attorney Harry Roque. Hanggang ngayon, di pa napapabalik. May warrant of arrest din si Attorney Roque. Oh, nandyan, nagliliwaliw si Attorney Roque. Si dating Congressman Arnolfo Teves, nag-apply din lang siya, although na-disapprove. Kaya napabalik. Nakakulong. Ay si Attorney Roque, pending pa. Kaya wag muna tayong umasa. Dahil ako naniniwala, wais itong si Saldico. Gagawin niya lahat ang paraan para hindi siya makabalik. Kaya lang, kung mapabalik siya, humanda rin yung mga kasama niya, yung kapwa niya masterminds, dahil posibleng ikakanta niya sila pag nakabalik dito. At sinasabi rin ng Makabayan Black na pag makabalik si Saldico dito, pwede na ulit silang magsampa ng impeachment case laban kay Pangulong Marcos at ang testigo nila si Saldico. Kaya huwag mo nang umasa ang administrasyong ito na checkmate nyo na checkmate o natalo nyo na si Saldico. Lalaban at lalaban niya ng kasabihan niya, bakit ako lang? Lintik lang, walang ganti. Kung magdusa rin kayo. So, good luck. Sana makauwi na kaagad para hindi pa pala sigurado kung ma-detain siya o hindi kaya i-determine pa. But I'm sure, pag makabalik dito yan, I'm sure non-bailable yung offense niya. Si ex-senator Revilla nga, nakakulong, non-bailable, di mas lalo na si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning team og daghang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa sapag atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay Oo. So makatop na ka karon niya. ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duk-duk Ug karon naman na gid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-blessings nga miabot sa kuha ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Basta daghang salamat kayo sa nag-sponsor ani ug sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta
daghang pang blessings nga mabot sa pamilya, labi na sa nag-sponsor ani aron daghang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.